Ayan. So, yun nga yung sinabi ko kanina 'no, kapag nagkakaroon ng displacement below or above dun sa mga recent highs and lows natin, nagkakaroon ng, disregard dun sa mga naka-position, no, at kasi dun sa mga lows na 'to, oh, may naka-long diyan. Di natin alam kung sino yung mga naka-long diyan. Kadalasan kasi yung mga naka-long dito yung walang SL. So yun yung mga tawag na institutional traders. Ayan, so kung mapapansin niyo 'tong ano na 'to, itong high na 'to and this low, nagkaroon siya ng fair value gap. So kung itong fair value gap na 'to, nagkaroon siya ng price rebalance dun sa area na yon. Okey, ayan. So kung ganito this as a liquidity void, okey, na puwedeng balikan ni price, okey. So magkakaroon siya ng immediate rebalance diyan. Pero hindi natin alam kung etong news na 'to is eto yung magiging target, etong fair value gap na 'to, okey. So still na bearish yung price action, okey. Hindi ko po muna ipla-plot yung mga ano neto, yung ibang price levels kasi, market insight lang, hindi pa siya yung mismong mentorship. Kasi baka kasi makalito, okey. So, um, i-a-apply ko lang dito siguro yung CBDR kasi yun, dito sa, Bitcoin since, merong pair kasi na BTC-USD dun sa CME. So, meaning to say na applicable yung CBDR or the central bank dealing range, okey? Ayan, so enable ko lang 'tong indicator, kasi meron akong indicator dito automatic na. So, tanggalin ko lang wait lang guys, tanggalin ko lang 'to, 'to, alright. Ito, kasi hindi naman puwede natin gamitin 'yan, wait lang, ayun. So, kung yung ano kasi dito sa central bank dealing range, meron siyang, um, meron siyang level na kung saan dun palaging nagre-react yung price, okey? So, for example dito, punta tayo dito. So, yung ano kasi dito, yung terminus or the, reversal area or retracement level is dun sa 2 and 2 point. Okay, pero itong standard deviation na 'to is naka-time base, which is the central bank billing range, okay. So, the moment na nagkaroon siya ng reaction dun sa CBDR2 and 2.5, nagkaroon na siya ng price delivery lower, hindi na siya bumalik, okay. Kasi ito na yung terminus. So, yung isang narrative dito sa terminus na 'to is if the price traded above on the positive standard deviation, bullish yung price action, okay. So, ganun lang din dito sa negative standard deviation, dito sa baba. So, kung ma-break below yung standard deviation -2 and -2.5, bearish yung price. Okay, so
kung mapapansin nyo, nag-break yung 2.5. 2 and 2.5. So, hindi na siya nagkaroon ng immediate rebalance dito sa gap na to. So, meaning to say na itong gap na to is a breakaway gap. No? I-print yung CBDR, dun din nagkakaroon ng what we call that, high or low of the day. Okay? So, dito sa dito sa ba't Sunday ito? Okay. Dito sa Sunday price action, ito na yung high of the day niya. Ito dito sa positive 2 and 2.5. Okay? So, dito naman sa since na-break na below dun sa negative 2.5, bearish na yung price action. Okay? So, dito naman sa Monday, since na-break below ulit yung 2 and 2.5, well, meron naman siyang reaction, pero hindi enough yung price delivery to go higher. So, nagkaroon siya ng break below dun sa 2.5. Okay? So, since nagkaroon siya ng break below ulit dito sa 2.5, bearish na yung price action dito sa Monday. So, ito na yung crucial part. Okay? Since bearish yung price dito sa Monday, since na-break below yung 2 and 2.5, pwede ding magkaroon dito ng reversal. Kung mapapansin nyo, nag-hold yung price dito sa negative 2 and 2.5. Ayan. So, nag-hold siya. So, hihintayin natin to kung magkakaroon ba siya ng reversal, bullish reversal, or magko-continue lower. Knowing na meron pa tayong target dito sa 98K. Okay? So, if we are bullish, okay, price must respect this negative 2 and 2.5. And if we are bullish, hintayin lang natin na mag-break below to. Hindi naman natin pwedeng i-short to agad, knowing na nandito yung terminus area. Okay? So, ito yung isang ginagamit ko dito sa Bitcoin. Hindi ko alam kung applicable tong CBDR dun sa ibang crypto. Pero for me, mas working yung BTC USD dito sa central bank dealing range kasi nga listed siya dun sa CME. Okay? Ayan, so hihintayin lang natin to. Pero I think magkakaroon siya ng immediate rebalance dito sa natin. Tanggalin ko lang to. I think magkakaroon siya ng price immediate rebalance dito sa liquidity void. Kasi meron tayong news mamayang 10 PM. So, since DST time shift na, 11 na to, PH time. Okay? Ayan. So, ayun nga. Gusto kong makita yung price na kunin to before na ako kumuha siya ng liquidity dun sa baba. Okay? Kasi meron pa tayong inaabangan dun eh. So, kung bearish na yung result dito sa JOLTS, kasi last month, nagkaroon ng US government shutdown. So, etong data na to is very, tawag dito, very uncertain. Kasi hindi natin alam kung ano yung data dito. Kasi nagkaroon ng US gov shutdown last month. Pero kung hindi man siguro sila nag-shutdown, pwede kong ma-analyze itong JOLTS. Pero sa ngayon, ay hindi ko pa siya sure kung ano yung mangyayari dito. But still, I'm expecting na magkaroon na immediate rebalance dito sa previous
dito sa liquidity void, meron pa tayong mitigation block. Kung magtuloy-tuloy na yung price na na bearish na, dapat ma-break na to. Okay. Ma-break up below, which is the ano ba to? Doon sa 103,000 area. So, ito yung area. Okay. So, ayun lang. So, since bearish yung BTC, well, bearish na din yung ALTS. Okay. So, be careful lang kayo dun sa mga nakalong. Okay? So, dun sa Ethereum, same concept lang din. Meron akong long dito. Ayan. So, nakuha na yung target. Ay, hindi pa. Hindi siya nakuha ng target kasi gusto kong kumuha dito muna before na mag-trade. Ito yung binabantayan ko kahapon. Ayan, syempre, hindi naman tayo yung sinusunod ng market, di ba? Ayan. So, ayan, same structure dun sa Bitcoin, itong Ethereum. Still na need pa din na magkaroon ng rebalance dito. Ano yung ginawa dito sa fair value gap na to? Ganun lang din yung gagawin dito. Okay? Pero still na always respect the invalidation. Kasi yung invalidation nito, itong fair value gap na to is nandito. Nandyan yung invalidation niya. Okay? Kung gusto nyo mag-short dun sa mitigation block, nandito naman yung invalidation ng mitigation block. Itong recent R na to. Okay? So, nakasa inyo na yun kung ano. Pero, but still na market insight lang to. No? Hindi pa yung mismong program. Ayan, so, sino ba yung mga gold trader dito? Meron ba? Okay, Aster. Meron akong short dito sa Aster. Kaso lang, na front run. Hindi inaabot eh. So, ganun lang din yung concept na ginagamit ko. No? Mapapansin nyo, lang siya. Simpleng approach lang. Ayan, so, I'm expecting sana na magkaroon dito. So, technically speaking, kumuha ng liquidity. May pagka-bullish yung ko dito. May pagka-bullish yung nakita ko dito sa Aster. Tayin ko lang to. Kasi, yung ginawa dito is, meron minart dito na external range liquidity. So, after seeking the external range liquidity, internal na yung susunod. Kasi based dun sa concept itself, dalawa lang yung ginagawa ng price. Seeking liquidity and rebalance the imbalances. Okay? So, since tapos na, nakumuha na siya ng liquidity dito, which is the low to? October 30 low. Pero hindi ko to ginagamit yung kasi hindi ko ginagamit yung date ng liquidity. Pwede kong i-mark to as intermediate term low. Ayan. So, since after seeing the intermediate term low natin, titignan natin kung ano yung mga obvious na tawag dito, internal range. Kasi nga, kumuha na siya ng external. So, yung pinaka-common kasi na
internal range liquidity is yung fair value gap. Okay? Ayan, meron tayong fair value gap dito. Fair value gap, then nagkaroon siya ng propulsion block. Itong bullish candle na to. And at the same time, meron siyang fair value gap na maliit. Ayan. Kahit na maliit yan, binamark ko yan, guys. Ayan. So, nandito yung pinakamalapit na na internal range natin, which is the fair value gap. Okay? So, titignan natin kung may sequence dun sa lower time frame. Okay? So, since 4-hour time frame to, pupunta tayo dun sa 15 minutes. Ayan. So, ayun nga, bullish yung nakikita ko dito sa Aspen. Meron tayong 4HFVG. FVG na lang. Ayan. Meron tayo dyan. Meron tayo dito. Pero medyo medyo hindi clear sa akin ulit. Kasi nakita kong nagkaroon siya ng reclaim dito. Nagkaroon siya ng reaction ulit dun sa internal, internal range liquidity, which is itong fair value gap na to. Okay? Fair value gap pa din siya kasi nga hindi pa na-invalidate yung nature niya as a bearish fair value gap. Okay? Saka lang natin i-disregard tong fair value gap na to pag na-break above na. Mag-trade above dito sa high na to. For example, parang ganito siya. Ayan. So, na-disregard na to as a fair value gap. So, nagkaroon siya ng reclaim. Okay? So, from dito sa external na to, external to internal na. So, itong na to. So, ito yung, medyo lang mag-position dito sa Aspen. Dala nga din ng tawag dito, catalyst ni CZ. Okay? Hindi ko na to trinade eh. Wala nung nagkaroon ng sunod-sunod na unlock. Ayan. So, from external range, from this low to to internal range, which is the fair value gap na ni-reclaim. Okay. Then, yung sunod is yung external range liquidity. So, yung obvious na external range is ito na. Okay. Itong low na to. So, hindi natin alam kung magkakaroon ng reaction dito sa inversion na to. Pero for me, hindi siya valid as a hindi siya valid as a inversion fair value gap. Pero let's see, tignan natin kung ano yung magiging reaction dito sa inversion. Kasi nung nakita ko to, naging bullish ako eh. Pero nung nakita ko na nag-zoom in na ako dito sa 15 minutes at nagkaroon ng reclaim pala dito. Nag-shift agad yung bias ko. Okay. So, meron tayong inversion doon. So, ganun lang talaga. Hindi natin alam kung saan papunta yung market. Meron, let's see. Meron tayong inversion dito. Then, meron tayong reclaim. Ay, hindi. SVG na. Ayan, so walang katanungan dyan. Baka may katanungan kayo dyan sa Wala. Hello.
Gold, okey. Sige, sige. Tanong muna. May mga tanong diyan. Ano ano magtanong kasi nahihiya. Wag ka magtanong. Kaya nga. Oh, medyo inantok ako. Oo, ano din ako, still learning din. Ang topic ano, market insight lang 'to nalaman. Okey. Puwede pa kopya ng standard deviation. Wait lang, nagtanong, Puwede ba makopya ang standard deviation setup mo? Okey, so since gumagamit ako ng ano kasi, ng indicator para hindi na ako mag-manual plot, di ko pa kasi 'to naibigay or napa-publish 'tong indicator na 'to. So maybe, ituro ko yung paano i-plot 'no. So since yung CBDR is time-based standard deviation, UTC -5 since nasa DST time shift na tayo. UTC -5, okey yung format. Ayan. So ima-mark lang natin dito yung 1600s. Tingnan natin. So ayun, so we have the 1600 dito. Hindi ba ito pala. Ayan, so we have the 1600s, then 2000s. Ayan, so etong ano na 'to, etong range na 'to, eto na yung central bank billing range or the CBDR, okey? Yung pag-plot kasi diyan dapat naka-enable palagi yung midline, kasi may purpose 'to mamaya guys, ayan, naka-enable na siya. So we have the high and low, okey? So yung standard deviation naman ganito lang siya, from 1, 2, 3, 4, 5, then -1, 2, 3, 4, 5, ayan. Gusto ko yung mouse ko, ayan. Sige. Pero may nag-question kasi dito sa ano, sa STDB setup. Ayan, so dito sa central bank billing range 'no, meron siyang +1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, and so on and so forth. Gano'n lang din merong -1, -1.5, so on and so on. Then meron tayong 0. So ganito siya, um
Kung mapapansin nyo, meron na tayong ano dito, box na to, which is the central bank dealing range. Start tayo dun sa high. High dito lang. Yan. To low. Ay, nasusunod ba? From this high to low. Na ano ba? Pagpampakan. Okay, yes, okay. So since naka-enable yung ano natin dito, yung midline, i-move natin yung standard deviation, yung 0, dapat nakatapat dun sa midline ng central bank dealing range. Okay? I-move natin yan. So boom, yan na yun. Meron na tayong CBDR level. Okay? So ito na yun. Kung enable ko yung ano, yung indicator, ganyan lang din. Oh, di ba? Ganyan lang din. So, kasi yung ano ko dito sa ano, kasi nakakatamad mag-plot. So, ayun. Ginawan ko na ng indicator para naman medyo mapagaan ako. Okay? Ayan, so ito na yung ano, yung central bank dealing rate natin. Ayan, so kanina no, naka-hold dun sa negative 2 and 2.5 level. Ayan, so nasundan ba kung paano i-plot yung CBDR? Uy! Wala guys. Ayan, so nagets ba? Sino yung ano dito nag-ask question? Pera. Yes sir, okay. So move na tayo dun sa gold. Dito sa gold, ayan, so dito sa gold, okay, mag-gold na tayo kasi Jello napunta negative 2.7%. Yung 2.5 kasi yun yung terminus ng standard deviation, sir. So, ang i-expect natin dyan is dalawa. Either market continuation or reversal. Okay? Dun sa level na yun. Okay, so since nandito na tayo sa gold, kasi sa gold, mas applicable dito yung BDR. Kasi nga, dito sa gold, alam naman natin na ito yung inflation hedge. Okay? So, more on institutions yung mga dito na trade or nagpapagalaw ng market. Okay? So, mapapansin nyo, dito sa wait lang. Punta tayo dun sa ibang broker. Vantage yan, Vantage. Vantage stand. Medyo mainit dito sa amin ah. Guys dito pero hanap tayo ng medyo maganda. Ayan. So here, yung 2.5 ganito siya.
So, we have -2 and -2.5. As long as hindi mabe-break yung level na 'to, bullish yung market. Pero kasi kapag nag-trade below na yan, bearish na yan. Mapapansin nyo, break na 'to, well, meron siyang reaction pero na-break. Break na siya, walang reversal na nangyari. Bearish yung nangyari dito sa price action, dito sa gold. Then, another scenario na ulit na na-break yung -2 and -2.5. And then, kumuha na siya ng lower standard deviation which is the -4. Ayan. Kung mapapansin nyo, itong -4 na to, dito siya kumuha ng nag-react yung price. Okay? So, dito sa -4 na yan. And at the same time, mayroon ding reaction dito sa 1.5 pero hindi na umuha dito. Okay? Pero kasi ganito yan, kapag nagko-consolidate yung price, better na wag nyung i-trade. Saka, pero nasa inyo na yun, kung pasok naman sa criteria nyo, okay lang. Pero sa akin kasi hindi na ako nagte-trade pag nagko-consolidate yung price. Okay? Ayan, tulad na ito. Nagkaroon siya ng market consolidation. Hindi siya kumuha ng standard deviation 2 or -2. Ayan, so remain yung standard deviation pati dito hindi siya kumuha. Yan dito din hindi pa din siya kumuha. Pero ayun nga, kung pasok naman sa criteria nyo yung ganitong price action, ang consolidation na okay lang. Sa akin kasi hindi na eh. So ayun lang yung dito sa standard deviation. And so din tayo ng bearish scenario. Halos break below kasi yung negative standard deviation so bearish yung market. Hindi siya nagkaroon ng reversal. Maybe baka ito lang. So ito yung hihintayin mo dito kung magre-reverse ba or mag-continue lower. Okay? So dalawa yung scenario dun sa standard deviation or the CBDR. Okay? May rules akong ginawa dyan pero soon na. Kasi masyadong mahaba yung rules nito. So yun lang yung portion lang yung itatakal ko dito sa CBDR. So wala ko siya. Applicable po ba yan for breakout? Yes, applicable siya if break above yung positive standard deviation 2.5. Kasi dito hindi ko na kasi ewan ko kung anong mali dito sa code na to, itong indicator na to kasi hindi nag-a-appear dito sa previous price action, hanggang dito lang. So maybe we can do manual. Excuse me. Ayan, so alam ko naman yung oras na ito. Hanap lang ako. Since yung breakout na sabi mo is, yung breakout kasi always na bullish scenario yun. So hanap ako ng 1600s dito. Breakout. Wala eh. Wait lang, dito. 6. At muna tayo ng triangle pattern na yun. So we have a triangle pattern here. So kapag ganito na, di ba, kung price action yung natin or pattern trader tayo, hanap tayo ng mga ganitong price movement, no, di ba? So titingnan natin yan kung align ba yung breakout structure
dun sa pag-break above ng standard deviation, tawag dito, standard deviation positive 2. Okay? Ayan, so, manual plot ko yan. Magkano? 1600s. Okay. Then, 2000s. Okay. Dito. So, CBDR dito. Masyado siyang maliit. Pero, applicable na. From this high to low. Then, move natin yung upper natin. Oh, question dun sa ano ni Sir YG kung applicable ba yung breakout. Okay. So, kung papansinin natin dun sa positive 2 and positive 2.5, meron siyang reaction. So, kapag dito kasi sa ano natin, positive standard deviation, we do expect na magkakaroon ng bearish scenario. Itong ano kasi, itong opening na to, itong price consolidation dito is ano na, pa Friday trading day na kasi. So, Friday na to. Meaning to say na may tendency kasi na hindi na magkaroon ng hold dun sa positive standard deviation levels pag malapit ng mag-market close. Okay, kasi kapag malapit ng mag-market close, lalo dito sa Forex, okay, due to low volatility or low volume, hindi na kinukuha yung lower standard deviation. Kasi if we are expecting na mag-reversal dito, dapat kumuha siya ng lower standard deviation. Okay? Bali ganito siya. From standard deviation 2 or 2.5, okay, possible na kunin yung 1, 1.5 or 2 level. Okay? So, since malapit na yung ano kasi yung market close or another market rollover. So, nagkaroon siya ng bullish movement. So, ayun yung ano dito, yung breakout. Okay? Hintayin mo na mag-break above yung 2.5 to confirm na breakout yung mangyayari. Kasi hindi natin alam. Meron pang CBDR. So, possible pa din na magkaroon ng reversal. Okay? So, well, maswerte yung isang trader kapag naka-entry dito. Okay? Kasi from this, itong greatest na to, from dun sa all-time high. Okay? So, maybe kapag 0.01 lot, pwede ka ng meron ka ng maybe nasa $2K yung ano dyan. Kasi by pips yung ano dito. By pips yung calculation ng tawag dito ng gain. Unlike dun sa mas risky dito sa Forex kasi kailangan mo ng medyo malakihang capital
compare dun sa crypto. Kasi dun sa crypto puwede mong gamitin yung leverage para ma-expound yung capital mo, okey? Ayun, so siguro nasagot ko naman yung ano dito sa breakout ni Sir YG. Hello, hello. Ay nawala? Kala ko nawala. Wag. Hindi, bawal. Wait lang, next week na lang. Medyo ano kasi ngayon, mainit. Wait lang, last maybe dalawang question muna before na mag-end 'tong session. Ang naiintindihan ko sa wait lang, okey. Sige, okey lang, sure, sure, sure. Ang dagdag confluence, mas magandang madami kang confluences. Kasi ako, madami akong confluences dito sa forex. Before na magte-trade ako, dapat yung price is standard deviation level. Otherwise, hindi ko siya